Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW diyan. OFW po. So sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pag-uusapan natin itong PNP po. Nakikiusap na kay Pastor Kibuloy na sumuko na at kumbaga sinisigurado nila yung kaligtasan ni Kibuloy kapag siya po ay sumuko na. So, wala naman daw silang nakikitang threat sa buhay ni Pastor Kibuloy. So, eto na naman po tayo na kumbaga, although okay naman yung parang kumpiyansang-kumpiyansa sila na under control nila yung nangyayari. Pero siyempre, hindi mo rin naman na pwedeng alisin kay Pastor Kibuloy na magduda sa PNP natin kaya hindi siya sumusuko kasi nga meron siyang banta sa sarili sa kanyang buhay kaya isa yun sa mga reason bakit di siya sumusuko dahil nga kumbaga meron siyang nakukuhang mga balita, intel na after niyang mahuli, ipapasa siya sa Amerika. So parang mangyayari dito, kumbaga ibabalato yung pagkakahuli sa kanya sa Amerika. So yun yung ayaw ni Pastor Kibuloy. At the same time, ang PNP natin talagang hindi naniniwala sa mga sinasabi ng kanilang mga, sabihin natin mga concern nila tulad kay BP Sara na galing mismo sa kanila, sinabi rin wala daw silang nakikitang threat sa buhay daw ng vice presidente natin. Considering second highest official po ng bansa natin na supposedly mataas lagi dapat ang threat dyan. Isa pa sa mga rason kung bakit mataas ang threat, lumalaban lang naman po si BP Sara sa mga NPA. So, ganoon din naman yung si Presidente Duterte, tapos naging head din siya ng naging chairperson din siya ng NTF-ELCAC na lumalaban din sa NPA. So, sasabihin ng PNP, wala daw threat. So, yan yung kaya hindi naniniwala basta-basta. Si BP Sara, particular ngayon si Pastor Kibuloy, hindi rin naniniwala na walang threat. Ayaw maniwala sa kanya. So, panoorin natin itong balitan to, kayo na po yung humusga. Kung totoo bang sinasabi nitong PNP na walang threat sa buhay ni Pastor Kibuloy. So, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. Wala po tayong namomonitor po na ganyan at kung matatandaan nyo, no less than our Chief PNP, si General Romel Francisco Marbil ang nag-assure sa kanya po. Sinabi po niya ito during the Senate hearing na siya po mismo ang nag-assure kay Pastor Kibuloy at iba pa na sisiguraduhin niya na magiging ligtas at secure po sila once they decided po na sumuko. Pagod na mga pulis sa halos kalahating buwang paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. Kaya naman, muling apila ng pambansang pulisya sa religious leader. Sumuko na upang makapagpahinga na rin ang mga tauhan nito na nagbabantay sa KOJC compound. Pagod na rin po at nagpapalitan dyan at may mga nagkakasakit na rin, and I'm sure po sa side din po ng mga KOJC members ay pagod na rin po sila, may mga nagkakasakit na rin po dyan. And again, we want to take this opportunity to once again appeal to Pastor Kibuloy and for others to really heed the call for them to surrender and face the music before the proper courts po. Sinabi pa ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, wala silang namomonitor na anumang banta sa buhay ng religious leader. Kung natatakot aniya si Kibuloy na sumuko dahil sa kanyang kaligtasan, pagtitiyak ni Colonel Fajardo, handa itong bigyan ng proteksyon ng PNP. Ang tanong dyan, kung kaya ba nilang protektahan si Kibuloy na i-turn over sa Amerika? Kasi yun nga yung kinakatakot ni Pastor Kibuloy, yung i-turn over siya sa Amerika. Siyempre itong PNP, kapag ito inorderan ng presidente o sino mang mas matataas na opisyal ng gobyerno natin, susunod at susunod itong mga to. Wala silang magagawa. Isa yun sa mga reason bakit ayaw sumuko ni Pastor Kibuloy. So ngayon, masisisi mo ba si Kibuloy kung bakit ayaw niya sumuko? Siyempre hindi. Diba kahit ikaw naman lumagay sa sabi nga nila sa pwesto ni Kibuloy, malamang sa malamang hindi ka rin sumuko. Siyempre meron ka namang pera, may kapangyarihan ka. So, kumbaga pwede mo naman magamit yung para iwasan yung pagkaka-aresto sa'yo dahil kumbaga pinangangalagaan mo rin yung sarili mo eh.
Okay lang sana kung walang issue na dadaling ka sa Amerika. Pero kung ganyang may issue na, siyempre, ano yun yung personal na ano ni Kibuloy eh. 'Di ba? Kaya hindi niyo pwedeng sabihin na poprotektahan ninyo si Kibuloy. Pwede niyo sabihin na oo, poprotektahan namin pero once na hiningi yan ng kumbaga may order sa inyo, wala naman kayong magagawa eh. I-turn over niyo yan si Kibuloy sa proper authority na nagre-request tulad dyan sa Amerika. Eh napakalakas ng Amerika kay Bongbong Marcos ngayon. 'Di ba? Parang puppet nga ngayon sabi nga nila, 'di ba? Parang puppet na ngayon si Marcos ng Amerika. Kumbaga kung ano yung sabihin ng Amerika, sinusunod ng administrasyon natin ngayon. So, yun yung kinakatakot ni Kibuloy. Eh kung pagsuko niya, sabihin niyang makinig siya sa panawagan ninyo na sumuko na siya dahil kumbaga poprotektahan ninyo. And then pagkasuko niya bilang i-request ng Amerika na bitbitin niya sa US para doon litisin, may magagawa ba kayo? Makikipagpatayan ba kayo para ipagtanggol? Yung sinasabi niyo kasi pagtatanggol niyo, poprotektahan niyo si Kibuloy, kaya niyo bang pigilan na hindi ibigay si Kibuloy sa Amerika? So yun yung isa sa mga reason. Pero on the other hand naman, may punto rin naman kasi yung PNP na sabihin nyo, kasi nga pagod na rin yung mga tauhan nila. Biruin nyo, halos kalahating buwan na nandyan yung mga pulis, nagkakapalit-palitan na. So, pagod na, nagkakasakit na. Same thing din dun sa kabilang panig, yung mga KJC member. So, ang punto kasi rito, medyo mabigat kasi ito dahil may usaping legal eh. So, hindi, kumbaga, kini-question ng KOJC yung warrant of arrest, tapos i-invoke naman ng PNP na valid yun dahil pinaninindigan nga nila nandun si Pastor Kibuloy sa loob ng KOJC compound. Pero siyempre, andyan din yung legalization din ng ng search warrant na hindi naman, kumbaga, hindi yun kinukonsider ng PNP na kailangan pa nila. Pero kung titingnan mo, mukhang mali na yun kasi nga maghahalugog ka doon sa loob ng compound nang wala kang search warrant. So, paglabag na yun sa karapatang pantao ng mga, especially nung private, kasi private property yun. So, may nilalabag na silang doon na mga rights. Tapos nandiyan pa yung basta ang daming legal basis na pagtatalunan pa. So, kaya medyo masalimuot to. So, hindi pwedeng, hanggang ano lang talaga dito, hanggang appeal lang muna na makiusap tong PNP na sumuko na lang si Kibuloy para matapos na yung gulo na to. Pero siyempre, isipin mo rin naman yung side ni Kibuloy na ramdam niya na may threat sa buhay niya dahil nga ito-turn over siya sa Amerika. Kaya hindi siya susuko dahil doon, sigurado hindi siya, ang feeling niya, sigurado siya, hindi siya makakuha ng tamang justice. Kasi dito nga lang sa Pilipinas, Pilipino na yan. Hindi siya nabigyan ng pakiramdam niya, hindi siya nabigyan ng tamang ng patas na paglilitis. What more kung doon sa banyagang bansa nadadalhin siya ron. So paano siya makakuha ng fair justice? 'Di ba? Yun lang naman yung pinaka-concern dito eh. So maganda naman yung ginagawa ng PNP na pinatutupad nila. Kasi nga warrant yan eh. So kailangan talagang mahuli yung dapat mahuli kasi nga pinapanagot sa batas. Ang problema lang medyo nakapokus lang sila doon sa compound na marami na nasasagasaan na karapatan ng mga miyembro, karapatan ng private property owner na yun, kung sino man yung namamahala doon. So marami na silang nababiolate. So sana yun din yung kumbaga matatapos lang naman yung sinasabi ni Madam tungkol sa mga nagkakasakit na parehong party is kumbaga tapusin na yung paghahanap diyan kay Kibuloy sa loob ng KOJC compound para at least matapos na, kumbaga makabalik na sa mga mother unit nila itong mga kapulisan natin. At the same time, mag-secure kayo ng mga tamang warrant, mga tamang papeles para hindi na magbigay ng hesitant o hindi na bigyan, kumbaga hindi na pigilan ng mga miyembro ng KOJC yung ginagawa ng PNP kasi nakikita nila may lapses may kulang dun sa mga papeles na hawak ng PNP. Kaya meron silang resistant. Yun lang naman kung meron silang tamang papeles, tamang mga dokumento.
kung titingnan mo naman, very cooperative naman yung legal counsel ng KOJC. Di ba pinapayagan man yung PNP. Ngayon nga, nababaliktad na eh. Parang ang PNP na yung may control doon sa loob ng buong compound. At ang nakikiusap na ngayon yung mga may-ari ng KOJC. So, tingnan natin kung ano yung magiging resulta nitong panawagan ng PNP na sumuko na po si Kibuloy tungkol sa binibigay nilang security na kumbaga nangangako sila. Ewan natin kung kaagatin yan ni Pastor Kibuloy. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.